And for today's episode, iikot tayo ng Samal Island at pupuntahan natin ang mga magagandang atraksyon na pwede nyo rin puntahan. Pupunta tayo ng Hagimit Falls. Maghahanap ulit tayo ng sikat na bibingka sa Samal Island. Isang coffee shop na nagsiserve ng masarap na pagkain at masarap na kape. At muli natin sisilipin ang napakagandang tanawin ng Bluebird View Deck. Kinabukasan, ako ang unang nagising. Excited sa gagawin nating adventure ngayong araw. Morning. From Samal Island. Aba. Islanders? Morning, bro. Morning. Good morning mga Islanders. Island boy. Ayun, nag-init lang muna tayo bago ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga first timers mula dito sa Samal Island. Parte pa rin ito ng Davao. This video is not sponsored. Wala tayong brewed coffee. Kaya mamaya ba dapat makahanap tayo ng authentic na black coffee ng Mindanao eh. In general, talaga sinasabi ko ibang klase. Masarap ang mga, lalo na to si K-Cup, mahilig dito sa brewed. Parang lahat pala tayo, no? Mahilig sa black na walang asukal. Lumabas tayo mamaya, may mga madadaanan dito, mga first timers na bibingka. Ang tawag doon, gina-joke nga yun, bibingka na may liki. Ilang buwan pa naman, pero madalas na namin napag-uusapan ang mga plano sa Philippine Loop. Philippine Loop. Sana makasama bro, gustong gusto ko sumama talaga. Magtinda tayo ng kape. Mag-hena tayo ng pang-gas natin, di ba? Hena tattoo, coffee on the go. Pagdating natin sa spot doon, di ba? Kape, massage on the go. Ikaw naman, jokes on the go. Yung nag-ano ng windshield. Malinis ka ng windshield? Ganun, no? Kahit malinis. May bato din. Gawin nating natural lang yung paglulup. Kumbaga, mas maganda rin samahan natin na gumagawa tayo ng paraan kung paano kumita. Pandagdag lang ba sa, sabihin natin pang gasgas o pang dagdag lang sa pagkain, mga ganyan. To make the experience more experiencing. To make the experience more experiencing. Talino mo talaga. Sabay-sabay nag-agahan, lahat ay excited sa mga gagawin nating mga adventures ngayong araw. Recharge lang kami ng katawan dahil magpapagod kami ngayong araw na to. Okay, game na ba kayo mga first timers? Ito yung si Sir Ernie, isa siyang swimmer. Shoutout po sa iyo, sir. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa iyong tahanan. Hanggang sa muli, hanggang sa pabalik-balik po naming pagbalik dito kami tutuloy. Kapal na mukha. Sir, maraming salamat po. Thank you. Mula sa aming buto ng puso, pinagaan nyo ang aming bakasyon dito sa Samal Island. Dahil pinatuloy nyo po kami dito sa bahay nyo. More power sa mga laro para bigyan tangal ang bansang Pilipinas. Mag-iikot-ikot tayo ng Samal Island ngayon mga first timers. Since na familiar naman tayo dito. So meron tayong mga options na pwedeng puntahan. Pero lahat ng options na yan ay pupuntahan natin kasi para wala tayong panghinayangan. Hindi na ako first time pero sila first time. So ako po ang magiging tour guide nyo ngayong araw na to. Ay magpapagas pala muna tayo. Lagi tayo nasa Zambales, puro dagat tayo eh. Tapos ano muna tayo? Ilog. Ilog muna tayo. Ito ang pinakamahal na tuktok sa lahat May sariling beach sa loob ng tuktok. Loob ng tuktok may Boracay. Sa bawat lakad at biyahe namin, inugali na namin ang magpatak-patak o yung tinatawag na sharing pagdating sa mga gastos. Makapaggas na tayo. Diretso lang tayo? 800 full tank. Diretso ka daw. Oo. Diretso lang. All the way to Hagimit Falls. Ang alam po yata yung Hagimit Falls, hindi na Hagimit yung pangalan ngayon. Comment down below sa mga nakakaalam. At kahit na malayo kami sa mga minivans namin, busog naman ang mga mata namin sa mga nakakasalubong namin. Dito kasi sa Davao, napakarami talaga mga minivans dito. Saklo dong! At along the way papunta sa Hagimit Falls, meron na kami nakita nagtitinda ng bibingka. Ikutan muna natin yung bibingka. Tara. Nasa listahan natin to Ayan, uncle. Ang tinatawag na bibingkang may liki.
Kaya tinawag na bibingkang may liki yan. Ayun, legit. May liki. No? Ayan o. May liki, ayun. Bibingkang may liki. Nanay, ingat po. Ingat. Ride safe. Salamat sa iyong pagpunta sa Kalingan. Opo. Very local vibe. Ang sarap. Mahal, anong trip mo? Dinuguan. Ang sarap, pinatikim sa akin na ate. Okay. O enjoy lang. Kainin mo lang kung anong gusto mong kainin. Lagi ang bibingkang may liki. Sa tabi ng bilihan ng bibingka, merong karinderya. At dito na rin kami bumili ng mga pagkain namin. Tanghalian namin papunta doon sa Hagimit Falls. Salamat po. Thank you po, thank you! Ang Samal Island ay merong 301 kilometers. Kung tatansyahin natin ito kapag ito ay inikot natin, siguro aabutin tayo ng 6 na oras hanggang 7 oras. Nasa 116,000 plus din ang mga tao na nakatira dito. So malaki din talaga itong isla na to. At ang unang destinasyon natin, Hagimit Falls. Maraming taon na ang lumipas nung napuntahan ko ito. Kaya nanibago ako sa lugar dahil ibang-iba na. Ito yung pahagimit. Tama nga yung signing board. Yun nga lang, mga first timers, pangalawang balik ko na dito sa Hagimit Falls. Hindi ko pa rin alam kung ano yung ibig sabihin ng Hagimit. Bro, ito ba yung Hagimit Falls dati? Bakit pinalitan ng una-una magandang hapon po sa inyo lahat? Ano, umaga? Magandang umaga po. Sorry po, kulang sa tulog. Bakit po pinalitan na ng Casa Tanaw ang Casa Tanaw sir, yung resort dito sa taas sir. Yung Hagimit sir, yun pa rin yung pangalan sa baba, yung falls sir. Bakit Hagimit? Puno yan sir, puno. Oh! Okay po. Hagimit tree. Ano yung sabi mo kanina, bro? Basta vlogger, gwapo. Guwapo. Bigyan ng 1,000! Aso ba siya o isa siyang silayon? Noy, Queen Noy. Magre-register lang dito muna tayo sa loob bago tayo dumaan sa panibagong daan kasi the last time 7 years ago nung napunta ako dito wala pa talaga mga buildings yan, medyo malinis na masukal ang lugar na ito, pero ito yung daan natin, so bababa tayo, bagong daan na to, hindi na ito yung daring daan. Ha? Dati ba hindi ba ganito? Hindi bro, mas madali babain yung dati, so medyo masyadong stiff. Laki ng pinagbago. Maliligo talaga tayo dito mga first timers. Magandang araw kuya. Good morning. Mayong buntag. Tama ba? Good morning ma'am. Welcome. Good morning sir. Asa ka bugikan sir? Sir, asa mo gikan? Sorry, 7 days in the Philippines, Sawadee Cup, Shanghai Praklo. Sir, asa mo gikan? Wakaranay. Iba-iba yung pinanggalingan ng kasama ko. Kung ako, tatanungin ko saan ako galing. Galing ako sa sinapupunan ng nanay ko. Ang laki na ng pinagbago. As in, ang laki. Bugnaw? Bugnaw kaayo! Infinity water. Infinity water. Ganda, no? Kung napapansin yung mga first timers, yung mga madalas na nakikita natin sa mga videos ng mga falls, kailugan dito sa Mindanao na kukulay blue na parang nagkukulay gatas. Totoo, mayroong kulay ng ganyan na mga kailugan dito. Totoo yun. Hindi yun edited. Hindi ko alam kung bakit parang dito lang ako sa Mindanao nakakita ng ganyan. Meron naman siguro sa ibang lugar pero kadalasan sa Mindanao ko nakikita yung mga ganyang klaseng kailugan. Mag-8 years na ang nakalipas. Siguro mga 7 years to 5 and 5 months na ganun katagal na. Nung una ko napuntaan ng Hagimit Falls. Pero konting kwento muna, nung una ko napuntaan ng Hagimit Falls, ikumpara noon sa ngayon, napakalaki na ng pinagbago ng lugar na ito. At ang pinaka area na kung saan talaga dumadayo ang mga turista dito at ang mga lokal is doon sa kabila. Hindi dito. Kaya itong balon na to ay mababaw lang to dati. Feeling ko nilaliman ito. Hindi tayo dati pagulong-gulong. Dito rin nilaliman din yan. Mababaw lang dati yan as talaga. Kasi alam niyo yung bato na ganito na hanggang doon, ganyan lang siya dati. Tapos ditong area lang medyo malalim-lalim. Ngayon napakalalim na nito. Na kung dati pagulong-gulong lang ako dito sa tubig. Ngayon makakatalo na tayo.
At hindi ba ipagkaila sa mga mukha ng mga kaibigan natin na talagang nag-e-enjoy sila dito sa Hagimit Falls. Napakalamig na katubigan at sobrang linis pa. Isang lugar sa Mindanao na hindi natin pagsasawaang balikan. Next destination, Bluebird View Deck. Ano, may energy pa ba ang lahat? May energy pa ba ang lahat? Okay, next destination tayo mga first timers. Pupuntahan rin natin ulit ang Bluebird View Deck. Overlooking naman tayo. Let's go! And the long wait is over. Ito po si Boy First Time at inaanyayahan ko po lahat ng mga campers, motocampers, vanlifers, overlanders at mga backpackers o kahit anong klase sasakyan ang ginagamit sa camping, kayo ay welcome sa gaganaping First Timers Camp Season 3 na dito gaganapin sa Camp Sitio Taal, Palawig, Zambales. Tara na't magsaya at magpahinga. Enjoy natin ang napakaganda at payapang campsite nito sa tabing dagat. 4 na araw. Chance para magkaroon ng mga bagong kaibigan. Mag-enjoy at makijam sa mga performers sa gabi. At meron din tayong mga surprise guests. Mga vloggers na sinusubaybayan natin at yan ay i-announce ko very soon. Kaya't magpa-register na. Tumawag lang kay Miss Nika Alarcon. 0909-718-6979. Kaya magpa-register na kayo mga first timers ha. Kita-kita tayo. October 23, 24, 25, and 26. First Timers Camp Season 3. Camp Sitio Taal, Palawig, Zambales. And for the second time around, welcome back mga first timers dito sa Bluebird View Deck. See foremost. Ito ba yan? We are here. Ano ang gusto nila kape? Doon tayo sa banda. Doon tayo para yan. Masarap magpalipad dito bro ng drone. Baka ginatak. Hindi. Kaya lang. Kaya yan. Mavic Air, ano yun eh? Air 3S, diba? Ah, kay Kate. Natamad na si Kuya. Unang-una ko agad nakita dito yung hindi ko alam kung rest house ba yan o pinapaupahan ba yan o isang base camp yan. Napakaganda. Ay hindi! Coffee shop siya. Yung sa taas. Pero wag tayo dyan. Doon tayo sa iba. Okay, welcome back dito sa Bluebird. Wait. Welcome back dito sa Bluebird View Deck. Dito yan sa Samal Island mga person. Second time na nating napuntahan itong lugar na to 7 years ago at isa siyang napaka-amazing na overlooking na nakikita mo yung siyudad ng Davao at yung mga isla na ang alam ko yata ay Pearl Farm yan at yung mga nagagandahan mga beaches dito sa tapat natin. Yung mga ganyang klaseng mga dalampasigan kung tawagin, yung ganyang kulay na yun medyo nagbu-blue-blue. Isa yun sa mga tumatak sa akin na ganyang kalinis ang mga karagatan dito sa Mindanao. Dati, na-experience na natin maglaot dyan, mag-leg dyan sa karagatan na yan. From Davao City, malaki tayong boat mula doon, pag ganyan-ganyan, hanggang doon. Sa likod niyan, merong isla yan. At yun yung pinuntahan natin dati. Matagal na panahon na yun. Pero hanggang ngayon, no? Isipin nyo, napakaganda pa rin talaga ng lugar na to. Itong pinuntahan natin na Bluebird View Deck, isa to sa mga common na pinupuntahan ng mga turista. Kumbaga, super basic itong lugar na to, pero once na ikaw ay nakapunta dito for the first time, sobrang mong ma-appreciate yung lugar. Pangalawang beses ko to, pero hanggang ngayon na-amaze ako sa sobrang ganda ng lugar na to. Samal Island, pag narinig natin, napakaliit lang, pero malaki ang Samal Island. Wala pa to sa mahigit 20 na mga lugar na kayang i-offer ng isla na to. Magagandang destinasyon na pwedeng ikutan o pasyalan dito sa Samal Island. So just in case na papunta kayo ng Davao City at meron kayong mahabang panahon,
huwag kayong magdalawang isip na tumawid ng Samal Island. Bago kami tumawid sa mainland ng Davao, may hinintuan muna kaming isang coffee shop. Ramdam na rin kasi ang pagod at antok. Nag-enjoy kami pero sobrang kulang kami sa tulog. Pagdating namin nag-brownout. Sawadee ka, friends! Sawadee ka! Wala kami sinasayang na oras dito hanggat nandito kami sa Davao. Hanggat kaya namin mag-enjoy, hanggat kaya namin mag-ikot-ikot, ginagawa namin. Limitado. Ang hirap ng bumabiyahe na gusto mo pa mag-enjoy. Pero limitado yung mga araw mo sa isang lugar. Ilan lang yung napuntahan natin dito sa Samal. Kasi mamaya mga first timers ay tatawid na ulit tayo ng Davao City. Pero meron pa tayong mga papasyalan mamaya. Mga lugar na napuntahan na natin dati. Pero babalikan natin kasi nga gusto kong makapunta doon yung mga kaibigan natin. Kasi nga bukas flight na natin pabalik ng Maynila. Davao, daghang salamat sa suporta. At kailangan din namin bumalik kasi nga malapit na nga kasi yung first timers camp. So medyo nagsisimula na yung preparation talaga namin. First timers camp 3. At kung pag-uusapan naman natin ang quality ng service at pagkain dito sa Kopika, 2 thumbs up. Masarap ang mga pagkain, solid ang kape. Okay, pansamantala na nating iiwan ang Samal Island at ngayon ay babalik na tayo ng Davao City. Maraming salamat kay Sir Ernie sa pagpapatuloy sa amin dito. Kahit na wala siya dito, hoping na next time po ay makasama ka namin sa muli naming pagbisita. Diretso na tayo sa pier. Bye Samal Island! Ilang beses ko nang naikot ang Pilipinas. Napakaraming lugar na ang ating napuntahan. Pero open ako palagi sa nararamdaman ko. Tuwing lilisanin ko palagi ang Mindanao. Palaging bitin. Palaging kulang. Palagi akong looking forward na dadating ang panahon na magiging isang Mindanao nun ako. Inabot na kami ng dilim pagkatapos namin isoli kay Dodong Laagan ang aming hiniram na sasakyan. Ngayon kailangan namin bumalik ng syudad. Commute pa rin. Kasya pa ba? Hindi na tayo kasya. Next ano na tayo? Next jeep. Hindi na magkasya kasi dako ang atong lubot. Hanggang sa may dumating na isang UV Express na papuntang Davao City. Sa wakas dito kami nakasakay. Pagkahatid ng mga gamit namin sa hotel, diretso agad kami sa Bulkachong. Bulkachong! Oy boy, first time to. Boy, first time! Madalas din tayo dito. Pero yung mga kasama natin, mga first timers. Ang Bulkachong ay isang soup na gawa sa karne ng kalabaw. Patagal itong pinapakuluan sa napakaraming luya hanggang sa lumambot. Ang Bulkachong ay nakatatak na sa Davao. Madami ang dumadayo sa kainan na ito, lalo na sa gabi. Sabaw pa lang ulam na guys dito. Ang bilis pa ng serbisyo nila. Tara na kayo. Tara na. Hindi talaga po pwedeng mamiss ko ito pag ano eh. Pag napunta ng Davao, hindi talaga po pwedeng hindi puntahan. Pagkatapos natin kumain ng Bulkachong agad-agad, balik tayo ng night market para mag-charcoal ice cream at magpapamassage kami dito sa mga masahista. Kaya sa akin durian. Ayan. Cheers! Totoong durian talaga yung lasa niya. Yung pagtanggal na awit, kuya. Hindi lang puro pagkain ang meron sa Rojas Night Market. Oy, kay Cam, boy first time. May mga nagmamasahe din. Time na natin magpapamassage ng ulit. Dito kasi sa Rojas Night Market, hindi lang puro pagkain ba. May ano rin, may mga ukay-ukay, may bilihan mga cellphone, mga case ng cellphone. Tapos meron ding massage. Sarap kasi every time na pumunta kang Davao, papasyal ka ng night market. Tapos magpapamassage ka. Pero the best yan kapag tapos na yung mga lakad nyo, mga biyahe nyo. Yung huling gabi nyo ba sa Davao, doon ka magpapamassage. Masarap yung tulog niya. Bagay na bagay sa mga biyaheros na nakakaramdam na ng pagod at ngawit sa katawan. Kumbaga, a place to relax. Ayaw pa niyan umuwi. Nabibitin daw siya dito. Bitin sa paggagala. Ayaw mo ba? Kasi 4 na araw lang tayo. Dito dapat 4 na buwan. I mean, first timers camp pala tayo. Oo, hindi pwede. Kailangan natin umuwi. Okay, roll. First timers camp plug. Let's go. And the long wait is over. Ito po si Boy First Time at inaanyayahan ko po lahat ng mga campers, motocampers, funlifers, overlanders at mga backpackers o kahit anong klase sasakyan ang ginagamit sa camping
kayo ay welcome sa gaganaping First Timers Camp Season 3 na dito gaganapin sa Camp Sitio Tangal, Palawig, Zambales. Tara na't magsaya at magpahinga. Enjoy natin ang napakaganda at payapang campsite nito sa tabing dagat. 4 na araw. Chance para magkaroon ng mga bagong kaibigan. Mag-enjoy at makijam sa mga performers sa gabi. At meron din tayong mga surprise guests, mga vloggers na sinusubaybayan natin at yan ay i-announce ko very soon. Kaya't magpa-register na. Tumawag lang kay Miss Nika Alarcon 0909-718-6979. Kaya magpa-register na kayo mga first timers ha. Kita-kita tayo. October 23, 24, 25, and 26. First Timers Camp Season 3, Camp Sitio Tangal, Palawig, Zambales. Uuwi na si Boy. And the moment of truth na kailangan na muna nating iwan ang Davao pansamantala. Okay mga first timers, pangapat ang araw natin. Kamusta ba ang tulog namin? Kamusta ang tulog ko? Masarap. Dahil yun sa masahe na pinagawa natin kagabi. Walking na kami, maglalakad kami hanggang McDonald's muna. Breakfast na muna kami sa McDonald's. Yung McDo ay ayun na pala eh. Malapit lang pala eh. And then magre-rent na lang kami siguro ng taxi or multi-cab siguro para papuntang airport. Lahat commute kami ngayon. Dahil kung maaga kami makarating ng airport ay okay lang yan, wala problema. Kakain lang muna kami. Ang laki ng kaibahan na bumabiyahe ka ng dala-dala natin yung camper van natin, yung sasakyan natin, yung ganito, yung backpacking na ng pagka-travel. Ang laki ng kaibahan pero pareho silang masarap gawin. Magkaiba sila ng approach talaga. Kapag meron tayong sasakyan, dala natin camper van natin, mabilis yung bawat kilos. Pag backpacking ka, nakakapanibago kasi nga ang bagal naman ng takbo ng ikot ng mundo mo, yung usad ng mundo mo. Pero ano yung pinagkaibahan nung nakasasakyan tayo sa pag-backpacking? Convenience, syempre, malayo. Pero kasi ito, parang mas dama mo. Oo, no? Halimbawa, pupunta ka dito sa Davao, tapos nagpunta tayo ng outside Davao. Parang kung nakasasakyan ka, parang nasa kwarto ka lang eh. Hindi mo nakita yung Davao. Kumahan ka lang, hindi mo masabing pumunta ka ng Davao. Pero pag nagko-commute ka, ito, ganito, nakakapagtanong ka sa lokal kasi hindi mo alam. Tapos nakakasabay mo silang lumakad, kumain, di ba? Naglalakad ka, kain muna tayo, bibili ka doon. Unlike pag nakasasakyan ka, dire-diretso ka lang. Convenient, pero hindi sulit ang pagta-travel mo. Kaya yung mga minivan sa tanong tapo niya. Magkaiba sila ng satisfaction na binibigay. May kanya-kanya silang approach sa pagkatao natin, sa pagkatao ko. Kapag nakasasakyan tayo, kontrolado natin yung oras, kontrolado natin yung biyahe. Pero kapag tayo ay nagko-commute, hindi natin kontrolado yung oras kasi hindi natin sure kung makakasakay pa tayo o hindi. Pero merong aral tayo na kukuha pagdating sa backpacking na pagta-travel. Kasi nahahasa ulit yung pasensya natin sa mga bagay-bagay na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero nangyayari kung hayaan natin yung pagkakataon ba na for example, ang hirap sumakay. Wala kang magagawa kundi ang magantay na bantay, pero isa na nga sisiguraduhin dyan, isa na nga sigurado makakasakay at makakasakay ka rin. So ang ibig sabihin nun, lahat lang yun nasa utak. Mahabang pasensya lang talaga ang kailangan mong gawin, at pag na-overcome mo yung magbibigay o magkaroon ka ng mahabang pasensya sa pagda-travel o hindi na sa pagda-travel, sa totoong buhay o sa personal na mga kaganapan na pangyayari sa buhay mo. Time check, 1:30 ng hapon. Dapat alas 12 ng tanghali ay nakalipad na tayo at dapat sa mga oras nito ay nasa NAIA turning. Nasa Manila na tayo, sa NAIA. Na-delayed yung flight natin. Imbis na alas 12 ng tanghali ay naging alas 7 ng gabi at muntikan pa maging alas 10 ng gabi. Ginawa na ng paraan. So meron tayong 7 oras na mag-aantay dito. Pero all goods lang naman. Pag meron kang mahabang pasensya, wala kang masyadong magiging problema. Sa bawat biyahe, meron tayong natututunan. Sa bawat lugar na pinupuntahan, meron palagi tayong aral na baon pa uwi. Maraming salamat Davao. Hanggang sa muli nating pagkikita.